Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ang ating matatag na sandigan. Sa mundo ng puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba, si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Matthew 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso, o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, aniyahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagninilaian ngayong umaga, mga ka-Solid Rock, ay matatagpuan sa Pilipos, Kabanata 3, talatang 14. Ito po ang sinasabi, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Ay tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, aming Ama sa langit, buong puso kaming lumalapit sa iyong banal na presensya na may papupuri at pasasalamat. Salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa hininga ng buhay, sa iyong walang hanggang pag-ibig, at sa iyong katapatan na hindi nagmamaliw. Ikaw ang aming kanlungan, lakas at gabay sa bawat sandali ng aming buhay. Panginoon, sa aming pagsisimula ng aming morning devotion, hinihiling namin na ang iyong banal na presensya na siyang manguna sa aming kalagitnaan. Linisin mo ang aming mga puso at isipan mula sa anumang pag-aalala, takot, pagdududa o anumang bagay na maaaring maging hadlang upang marinig namin ang iyong tinig. Tulungan mo kaming ituon ang aming pansin sa iyo at buksan ang aming mga puso sa iyong salita.
Pagpalain mo ang bawat isa na naririto. Bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban at kababaang loob upang tanggapin ang iyong mga aral at ang lakas upang maisabuhay ang aming mga natutunan. Naway ang lahat ng aming sasabihin, iisipin, at gagawin ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin at magbigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Idinadalangin din namin ang aming mga pamilya, aming simbahan, aming mga pinuno at ang aming bayan. Patuloy mo silang ingatan, pagpalain at gabayan sa landas ng katotohanan, kapayapaan at pag-ibig. Palakasin mo ang aming pananampalataya, O Diyos, upang manatili kaming tapat sa iyo sa gitna ng anumang pagsubok na aming kinakaharap. Maraming salamat, Ama, sapagkat naniniwala kaming dinirinig mo ang aming mga panalangin at kumikilos ka para sa aming ikabubuti. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ang Pilipos 3:14 ay isa sa pinakamatibay na paalala ni Apostol Pablo tungkol sa buhay Kristiyano. No? Inihalin tulad niya ang pananampalataya sa isang takbuhan kung saan ang isang mananakbo ay hindi tumitingin sa likuran habang papalapit sa finish line. Ang kanyang focus ay ang layunin. Layunin. Ang gantimpala. At ang tagumpay na naghihintay sa dulo ng kanyang paglalakbay. Ganon din ang buhay, mga kasolidrak, ng bawat mananampalataya. Ito ay isang paglalakbay ng pananampalataya na nangangailangan ng pagtitiyaga, nangangailangan ng katapatan at patuloy na pagsunod kay Kristo. Bago sinabi ni Apostol Pablo ang talatang ito, mga kasolidrak, inamin niya na hindi pa niya lubos na naaabot ang pagiging ganap. Sa halip na ipagmalaki ang kanyang mga nakaraan, ang kanyang edukasyon, ang kanyang relihiyosong katayuan o mga nagawa. Itinuturing niya ang lahat ng iyon na walang halaga kung ihahambing sa dakilang pribilehiyong makilala si Jesucristo. Ipinapakikita nito ang isang mahalagang katotohanan. Ang paglago sa pananampalataya ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Ang taong nag-aakalang sapat na ang kanyang espiritual na kalagayan ay maaaring tumigil na sa paglago. Ngunit ang taong kinikilalang marami pa siyang kailangan matutunan ay patuloy na lalalim sa kanyang relasyon sa Diyos. Isa ring mahalagang aral sa talatang ito ang kahalagahan ng paglimot sa mga bagay na nasa likuran. Maraming tao ang hindi makausad, mga kasolidrak. No? Hindi sila makausad dahil nakakulong sila sa kanilang nakaraan. Ang iba ay bihag ng kanilang mga pagkakamali. Bihag ng kanilang mga kasalanan at kabiguan. Ang iba naman ay nanatili
sa kanilang dating mga tagumpay at hindi na nagsisikap pang lumago. Ngunit ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang nakaraan ay hindi dapat maging tanikala na hahadlang sa ating paglakad kasama ang Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay sapat, mga kasulidrat. Sapat upang patawarin ang ating mga pagkakasala. At ang kanyang kapangyarihan ay sapat upang bigyan tayo ng panibagong simula. Ang layunin na binabanggit ni Apostol Pablo ay hindi kayamanan, mga kasulidrat. Hindi katanyagan o tagumpay ayon sa pamantayan ng mundo. Ang tunay na layunin ng buhay Kristiyano ay ang lubos na makilala si Kristo, maging katulad niya sa pag-uugali at kabanalan. At matapos ang takbuhing ipinagkatiwala ng Diyos, ang ating pinakamalaking tagumpay, mga kasulidrat, ay hindi ang dami ng ating naipon o ang taas ng ating katungkulan, kundi ang maaaring marinig balang araw ang tinig ng Panginoon na nagsasabing magaling, mabuti at tapat na alipin. Ang gantimpala na tinutukoy ni Apostol Pablo ay ang walang hanggang buhay at ang ganap na pakikisama sa Diyos. Hindi ito gantimpalang nakabatay sa sariling gawa, kundi bunga ng pagliligtas na ibinibigay ni Kristo at ng isang buhay na nanatiling tapat hanggang wakas. Ang gantimpalang ito ay hindi nasisira, no? Mga kasulidad, hindi ito nasisira, hindi ito nawawala, at hindi maaagaw ng sinuman. Ito ang pag-asang nagbibigay lakas sa mga Kristiyano upang magpatuloy sa gitna ng pagdurusa, sa gitna ng pag-uusig at iba't ibang pagsubok. Sa kasalukuyang panahon, mga kasulidad, maraming bagay ang naglalayong ilihis ang ating pansin. Ang materialismo, ang kasikatan, ang teknolohiya, pansamantalang kasiyahan at iba't ibang tukso ay maaaring maging dahilan upang mawala ang ating focus sa Diyos. Madalas nating inuuna ang mga bagay na panandalian kaysa mga bagay na walang hanggan. Ngunit, mga kasolidrat, no? Ang Pilipos, Kabanata 3, Taladang 14, ay nanawagan sa atin na panatilihin ang ating mga mata kay Kristo. Kapag siya ang sentro ng ating buhay, nagiging malinaw ang ating direksyon at nagkakaroon ng tunay na kabuluhan ang bawat hakbang na ating ginagawa. Ang talatang ito ay may natatanging hamon din sa mga naglilingkod sa Diyos. Excuse me. Natatanging hamon, no? Sa mga naglilingkod sa Diyos. Mga pastor, mga guro, mga leader ng simbahan, at bawat mananampalataya. Ang ministeryo ay hindi paligsahan, mga kasulidra. Hindi ito paligsahan ng katanyagan, kundi isang takbuhing nangangailangan ng katapatan. Maaring dumating ang pagod, maaring dumating ang kabiguan, maaring dumating ang kakulangan o hindi pagkakaunawaan.
Ngunit ang ating paglilingkod ay hindi para sa papuri ng tao, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagtingin sa gantimpalang inihanda ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Higit sa lahat, mga kasulidrak, ipinakikita ng Pilipos 3:14 na ang buhay Kristiyano ay isang araw-araw na pagpili na sundin si Kristo. Bawat araw ay pagkakataong iwan ang kasalanan, magtiwala sa kanyang biyaya, magmahal sa kapwa, at lumakad ayon sa kanyang kalooban. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis ng ating pagtakbo, kundi sa ating katapatan hanggang sa katapusan. Naway maging inspirasyon si Apostol Pablo sa ating lahat, mga kasulidrak. Sa halip na manatiling nakakapit sa nakaraan o panghinaan ng loob sa kasalukuyan, magpatuloy tayong tumakbo ng may pananampalataya, ng may pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Habang ang ating mga mata ay nakatuon kay Hesukristo, makatitiyak tayong ang bawat hakbang ng ating pananampalataya ay may kabubuluhan at ang ating paglalakbay ay hahantong sa walang hanggang gantimpalang inihanda ng Diyos para sa lahat ng kanyang tapat na anak. Patuloy tayong tumakbo sa takbuhin ng pananampalataya. Huwag tayong tumigil, mga kasulidrak, dahil sa kabiguan. Huwag tayong magpakampante dahil sa tagumpay. Kundi ituon natin ang ating mga mata kay Hesukristo sapagkat siya ang ating layunin, siya ang ating lakas at walang hanggang gantimpala. Ito ngayon ang hamon para sa atin, mga kasulidrak. Mga kapatid, mga kasulidrak, ang buhay Kristiyano ay hindi isang paligsahan ng bilis, kundi ng katapatan. Marami tayong haharapin na pagsubok. Marami tayong haharaping kabiguan at mga tukso na maaaring magpahinto sa ating paglalakbay. Ngunit ang hamon ni Apostol Pablo ay malinaw, mga kasulidrak. Magpatuloy at huwag sumuko. Iyon po ang hamon ni Apostol Pablo para sa ating lahat. Huwag nating hayaan ang ating nakaraan ang humadlang sa ating kinabukasan sa Panginoon. Ituon natin ang ating mga mata kay Hesukristo at patuloy na lumakad ayon sa kanyang kalooban. Ang ating tunay na layunin ay hindi ang tagumpay sa mundong ito, kundi ang makapamuhay ng tapat at matanggap ang gantimpalang inihanda ng Diyos. Sa araw na ito, mga kasolidrak, magpasya kang magpatuloy sa iyong pananampalataya. Huwag sumuko. No? Huwag kayong sumuko. Huwag tayong sumuko sa gitna ng mga pagsubok. Ngayon, mga kasolidrak, nararanasan natin ang pagsubok. No? Ang mga mahal na bilihin. Di ba? Isang pagsubok ngayon sa ating buhay. Kaya huwag tayong sumuko, mga kasolidrak. Patuloy na tumakbo sa takbuhin ng buhay na nakatuon kay Kristo. Sapagkat ang bawat hakbang ng katapatan ay may walang hanggang gantimpala. Magpatuloy, magtiwala, at magtagumpay kay Kristo. Amen. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Ama sa langit,
Maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming napakinggan at napagbulayan. Salamat sa paalala mo mula sa Pilipos 3 na patuloy kaming magsikap at magpatuloy sa takbuhin ng pananampalataya hanggang sa aming marating ang layuning inilaan mo para sa amin. Panginoon, tulungan mo kaming huwag panghinaan ng loob sa gitna ng mga pagsubok at kabiguan. Bigyan mo kami ng lakas upang iwan ang mga bagay na humahadlang sa aming paglago at patuloy na ituon ang aming mga mata kay Hesus Kristo. Naway maging matatag ang aming pananampalataya, tapat ang aming paglilingkod at puspos ng pag-asa ang aming mga puso habang kami ay lumalakad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang bawat pamilya, ang aming simbahan, ang aming mga pinuno at ang lahat ng aming mga gawain. Gawin mo kaming mga instrumento ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katotohanan saan man mo kami dalhin. Naway ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong kabutihan at biyaya sa aming uwi. Samahan mo kami ng iyong banal na presensya. Ingatan mo kami sa anumang kapahamakan, pagkalooban ng mabuting kalusugan at patuloy na gabayan sa bawat pasya at hagbang ng aming buhay. Tulungan mo kaming mamuhay na may layunin at katapatan hanggang sa araw na aming makamtan ang gantimpalang inihanda mo para sa lahat ng nanatiling tapat sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen at amen.